Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na mid-September reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So after watching this reading, Libra, masasolve mo na yung problems mo at makukuha mo na yung manifestations mo dahil hihimayin natin ang buhay mo today para malaman mo kung ano yung current energy mo, ano yung mga blockages o humaharang, bakit hindi mo siya makuha-kuha, bakit hindi mo ma-solve, ano yung mga bagay na may pinpoint natin today. Ngayon din yung mga what you need to do at ano yung missing puzzle piece para totally, finally, makuha mo na yung manifestations at ma-solve mo na yung problems mo, okay? So Libra, kunin mo lang yung makaresonate ka sa ating reading for today and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon para po sa ibang Libra yon. Kaya relax ka lang, okay? Use your intuition, Libra, para makuha mo yung right messages sa para sa'yo mula sa iyong spirit guide sa ating reading for today. So, Libra, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Libras dito po sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you po Libra for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo yung buong mid-September para ang problema ay ma-solved at makuha na yung minamanifest? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang? You have the Ten of Pentacles. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Empress card. Yes, yes, yes. In the area of what's coming in, you have the King of Swords. Beautiful. In the area for divine messages, you have the Three of Cups. In the area of your fortune, you have the 10 of Wands. Wow, magkatabi pa. 10-10 is here, ending of a cycle. Yung pinaghirapan mo, maganda ang bunga. So, napakaganda po para sa inyong lahat. In the area of your near future, you have the 4 of Cups. Lovely. At ang missing sa buhay mo, ano yung nag-iisang missing puzzle piece na kailangan ni Libra for today? Ito yan, para ma-solve ang problem, para makuha ang minamanifest. Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, ano mo lingering energy in your background? You have the 9 of Wands. Dalawang beses lumabas ang number 9. You have the 9 of Pentacles and the 9 of Wands telling you, huy, may mga bagay kang kailangan i-release. May mga bagay kang kailangan pakawalan. Tension man yan, takot, kaba, alinlangan, duda, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa. Naku, kailangan mong bitawan yan. You need to really take a chance and take a bold move. Especially here with the 9 of Wands. Sabi dito parang isa pang push, gawin pa natin. Huwag tayong sumuko, huwag nating iwanan, huwag tayong bumitaw. Parang sinasabi ng spirit guides mo na may panahon ka pa, may chance ka pa, meron ka pang bala, meron ka pang pwedeng ibala, meron ka pang pwedeng ibigay, meron ka pang pwedeng ilaan para makuha ito, no? Nakita ko rito na wag mo muna sukuan. Especially po sa mga tao dyan sa mga Libra dyan na nakakaramdam na ng pagod, nakakaramdam na ng dismaya, disappointment, na parang ano ba, lahat na binigay ko, lahat na nilaan ko, pero bakit wala pa? Di ano ba dapat kong gawin? Pero this time around, nakita ko na meron kang isa pang push, meron ka pang gagawin meron ka pang isang malaki at palong-palo na idea na alam kong i-execute mo and then boom, yun yung magpapaabante ng mga bagay-bagay sa'yo. Nakita ko na itong next big step mo, eto na yun. Eto na yun para sa'yo. Kaya nakita ko talaga, huwag ka munang bibitaw ha, huwag ka munang susuko because palapit na yung katapusan ng problema. Especially here, you have the 9 of Wands, you have a 10 of Wands here. Parang nasa climax ka na, Libra. Nasa climax ka na nung storytelling, kumbaga. Patungo ka na sa good outcome or sa happily ever after. Kaya sabi rito, naibigay mo na lahat, nailaan mo na ang effort, time, money, ngayon ka pa babibitaw, ngayon ka pa hihinto, no? So parang sabi talaga ng spirit guides mo na huwag sukuan kasi may chance ka pa especially here in your core energy. You have the Hanged Man. Yung Hanged Man po makaka-apekto sa inyong buong aspeto ng life mo for this week or at the end of the month. But first, pag-usapan muna natin yung iba't ibang columns. In the columns of good faith and good things in your life, you have the Four of Cups, King of Swords, and then you have the 10 of Wands. Sabi dito, ng yung spirit guides, alam ko pagod na pagod ka na daw, at meron kang hinihiling na sabi mo, God, hindi po ito ang gusto ko. Meron pa po akong gustong mahiling sa buhay ko. Bakit hindi mo binibigay? Kayod naman ako ng kayod. Ginagawa ko naman ang tama.
Pero nakita ko dito na your hard work is paying off at merong tao sa buhay mo ang kikilala sa'yo, whether this person is very accomplished or a person of authority, na parang siya yung magbibigay sa'yo ng approval, garantiya, or parang go signal to start something. Kasi meron ka talagang hinihintay at parang nakaupo ka dyan and parang, God, yun na lang po hinihintay ko. Please, ibigay mo na, ibigay mo na, ibigay mo na. Pero ikaw, hindi ka humihinto, kumakayod ka pa, alam ko hirap ka na. Pero this person talaga will come to you this time telling you, uy, okay na Libra. Uy, Libra, nakita ko yung hard work mo. Libra, yung binigay mo kompleto na. So, this person parang sa kanya nakasalalay kung mapapasayo ba o hindi yung mga bagay na pinaghihirapan mo. But more or less, nakita ko talaga, basta mapakita mo sa kanya na talagang dedicated ka, desidido ka, seryoso ka sa ginagawa mo, parang mapapa-oo mo siya o makukuha mo yung matamis niyang amor, parang ganyan. So ngayon, strategy is your bala. Basta alam mo lang yung gagawin mo ha, at talagang you are serious in whatever you want to do, darating yan sa life mo. At hindi ka na maghihintay ng matagal panahon because with the 9 of Cups here, katabing-katabi niya, ibig sabihin, your financial freedom, your financial stability will come to you this time. Kaya nakita ko talaga, wag kang mawawalan ng pag-asa kasi may kalayaan, may pera, may pagdating ng hinihintay. Yung hard work mo, nagbibigay sa iyo ng long-lasting effect, long-lasting outcome. Kaya palakpakan tayo for Libras. Kasi matagal kang kumayod, matagal kang nagtrabaho, feeling mo suko ka na, pero biglang boom, may darating nakakaiba, nagpapalaya sa'yo from that bigat. Okay? In the area of your current situation, you have the 9 of Pentacles, you have the Hanged Man, and you have the 10 of Pentacles. Sinasabi dito na your money that is for you, na kukunin mo, ipupundar mo, maiipon mo, yung mga bagay na pinaghirapan may makukuha mo this time, that will give you independence, ay makatulong hindi lang sa'yo, kundi sa buong pamilya mo. Kung ikaw man, Libra ngayon, ay nasa gitna ka ng pagbuo ng yung career, kung paano ko maibabangon ang aking sarili para hindi na ako umaasa sa ibang tao, para hindi na ako nakadepende sa kanila, pwedeng sa nanay mo, sa kapatid mo, sa anak mo, sa partner mo, no? Para sabi mo, ay, kailangan ko na magkaroon ng sarili kong pera, hindi na ako pwedeng umaasa sa kanila kasi para meron akong sarili kong buhay, kumbaga. Nakita ko na dito this time around, meron kang sinukuan dati na negosyo, para ngayon gusto mong buhayin, meron kang trabaho before na dati sinacrifice mo, ngayon parang gusto mong balikan kasi you want to rebuild your independence with the 9 of Pentacles here Parang sabi mo, tama na yung pag umaasa lang ako sa iba o yung pera ko nakadepende sa ibang tao, yung kaligayahan ko nakadepende sa kanila. Parang ngayon sabi mo, time na for me to rebuild my life na long-lasting at nakita ko talaga negosyo o career path na parang gusto mong buuin ngayon ang magdudulot sa iyo ng bagong simula. Talagang new life ito. So, congrats po kung meron man sa inyo ay merong career move or negosyo move na sobrang laki, nakakatakot, pero sabi mo, it's now or never, kailangan ko itong gawin para in the long run, bago pumasok ang Pasko, may sarili akong pera, good for you. Because nakita ko talaga kaching. Kaya importante sa iyo, Libra, na malinawan ang isip mo ha. Every step dapat pinag-iisipan, binubusisi, hindi ka nagmamadali, no? Dapat bukas ang isip at mata mo sa iba't ibang potensyal, okay? In the area of what's fixing, nakataob pa po ang ating missing card. Mamaya bubuksan natin yan at the end. Pero meron pa tayo dito dalawang card to get to know kung ano yung mga dapat mong i-fix. You have the Empress card and the 3 of Cups. Sabi dito, Libra, nakakalimutan mo nang magsaya. Nakakalimutan mo mag-relax, nakakalimutan mo i-enjoy ang buhay mo dahil masyado kang subsub sa trabaho o subsub ka sa mga pinaghihirapan mo to the point na nababurn out ka na. Siguro nakaka-relate ka dyan, naiintindihan mo yan, na meron sa inyo parang ano ba yan? Bakit ba ginagawa ko ito? To the point na kina-question mo yung sarili mo, dulot lang yan ng pagod. Dulot lang yan ng overwork, underpaid, underappreciated. Feeling mo, lahat ng kinakreate mo parang nauwi sa wala. Kasi nga pagod lang yan. Nakapagod ka masyado. Kaya sabi rito, learn to self-love, self-care ha. Lumabas ka, mag-party ka, gumimik ka, kumain ka sa labas, gumastos ka ng mga perang gusto mong bilhin para sa sarili mo. Kung ayaw mo namang gumastos ng malaki, kahit maliit lang, kahit nga 20 pesos lang na candy, kung yan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan, then push. What makes you happy? Follow your heart. And celebrate with the family and friends. Sabi ng spirit guides mo, may mga maliliit ka mga bagay na
hindi mo na-appreciate kasi yung mata mo nakafocus sa malalaki. Nakafocus sa bigger goal, sa future, 10 years from now, 20 years from now, nandun lagi yung utak mo. Kaya yung mga bagay na meron ka ngayon, hindi mo na-appreciate. So sabi ng spirits mo, learn to enjoy what you have. Because hindi lahat ng tao nagkakaroon ng pag-asa o pagkakataon na makamit yung meron ka. Kaya kung na-appreciate mo everyday yung maliliit o malalaking blessing, lumalakas yung kumpiyansa mo at lumalakas yung power mo to magnetize good blessings. Kaya ngayon, self-love, self-care ha, pareho, Empress card and the Nine of Pentacles is all about you getting what you deserve and getting what you want. Mga pinupundar mo para sa sarili mo, kung bag man yan, makeup, bumili ka. Bakit hindi? Kasi pinaghihirapan mo naman ang pera mo, di ba? Pinaghihirapan mo yung mga bagay na meron ka ngayon. Alam ko, tumutulong ka sa family mo, tumutulong ka sa kapatid mo, nagpapaaral ka siguro, o may binabayaran ka pang bahay, o maintenance, o kaya mga here and there na gastos. Pero yung pang sarili, huwag mo daw kalimutan, Libra. Yun daw ang problema mo ngayon eh. Parang nakakalimutan mong bigyan ang sarili mo at i-enjoy ang mga bagay na natatamasa mo. Okay? So napakagandang reading for you. At the center, you have the Hanged Man, number 12. Baka po ito'y birthday ninyo o special number. Especially po ngayong September onwards, may birthday ka pa bago tayo bumitaw sa September, Libra. So, happy birthday po sa mga mag-celebrate o September 23 onwards sa buwan na ito. No, 12, kung address man yan o special number, anniversary, we don't know. This is a confirmation, this message is for you. Hanged Man. Hanged Man, sinasabi niya na, uy, pause muna tayo. Saglit lang, pause muna tayo. Alam ko gusto mo nang bumitaw eh. Alam ko gusto mo nang sumuko. Hirap ka na kayod ka na at gumagapang ka na sa isang bagay. At parang sabi mo, gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang mag-decide. Ayaw ko na dito. Pinapaalalahanan ka, Libra, ng Hanged Man to just pause muna. Okay? Hinto muna tayo. Hindi para bumitaw agad-agad ha. Hindi para totally iwan to. Kundi mag-isip. Okay? Kailangan mo daw mag-pause panandalian ngayon to think your life moving forward. Sigurado ka na ba dyan? Yan ba talaga gusto mo? Baka mamaya nabubulagan ka lang sa pagod o sa toxicity o sa pagkainip sa magandang resulta ng ginagawa mo, no? Baka masyado ka lang nahaluan ng iyong emosyon o bugso lamang yan ng damdamin. Kaya importante ngayon ang take a pause, take a moment, and think. Tignan mo siya, si Hanged Man, talagang sumabit siyang patiwarik doon sa Tree of Knowledge. Ang Tree of Knowledge, yun yung naging kanyang alay para malaman niya yung hiwaga at katotohanan sa kanyang buhay. And then nung bumaliktad siya, boom, lumiwanag ang kanyang isip. Kita mo yan? Yung kanyang utak lumiwanag. Ibig sabihin, gets ko na, nalinawan na ako. So, kung ikaw yung mag-relax panandalian at uupo ka lang dyan at titignan mo, ano ba yung nangyayari sa akin? Kaya ngayon importante talaga mag-rejoice ka muna eh. Magsaya ka muna eh. Just relax, go for a run, go for a walk, mag-mall ka, magkainan kayo, mag-party kayo, mag-videoke kayo. Kapag relax ka, in your very relaxed state, doon liliwanag ang isip mo kasi payapa ka. No? At kapag payapa ka, may isip mo na yung mga bagay na gusto mo at ayaw mo at makikita mo na yung mga bukas na pintuan na nakahantad sa'yo na before hindi mo makita dahil sarado ang isip mo dati. Dahil pagod na pagod ka na nga at saka nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya payo sa'yo talaga ng spirit guides mo, Libra, is to take a moment to pause. Pause and enjoy muna your life. Sabi mo, mamaya ko na asikasuhin yan, kain muna ako. Ay, bukas ko na balikan yung problemang yan. Mag-mall ko muna kami ng mga anak ko. Mag-videoke muna kami. So kung ano man ang makakatulong sa'yo, Libra, na makapag-relax ka, gawin mo yan. Kung ayaw mo gumastos, pwedeng sa bahay lang din naman, diyan ka mag-relax para maisip mo at pumasok sa isip mo yung right intuitive downloads na magbibigay sa'yo ng kalinawan sa mga bagay na gusto mong pasukin this time. At kung ano yung mga pintuan na all along bukas pala sa paligid mo, hindi mo lang nakikita kasi busy ka kakatingin sa mga bagay na frustrated ka na. Okay? The Hanged Man is being clarified by you have the Two of Cups. Yes. Nakita ko rito na pag-usapan nyo daw. Kung ano man po itong hinihiling mo, kung ano man itong mga negotiation, agreement, kontrata, o tungkol sa relasyon mo, no, baka pag-ibig ito, na medyo gusto mo nang sumuko, parang pagod na pagod ka na, feeling mo you're so alone, you are not supported, feeling mo hindi ka naiintindihan o hindi ka sinusuportahan, nakita ko rito na mag-take a break muna kayo in a sense na huwag nyong salubungin ng isa't isa ng puro sigalot, puro
puro ano ng damdamin. Parang pababain nyo muna ang emosyon nyo bago kayo mag-usap. Kapag pareho na kayong relaxed at pareho na kayong maliwanag ang isip, sa kanya pag-usapan nyo, hindi nyo pagkakaunawaan. At huwag muna agad susuko, no? Sometimes things need to breathe. Kailangan huminga, kailangan mo munang bigyan ng space para makapag-isip pareho. Ganon din sa trabaho, ganon din sa problema, ganon din sa mga nilalakad mo na sometimes huwag mo masyadong pwersahin. May tamang oras dyan, may tamang pagkakataon. Kung ito lang kayang gawin ngayon, edi yan lang muna, bukas balik ka. Ang mahalaga naman, consistency eh. Ang mahalaga naman, you continue showing up, you continue going there, you continue giving your effort, at may kita din naman nila, especially here with the King of Swords. Yung authoritative figure na yan, whether kontrata man ito, negotiation, o interview, pwede din, o karelasyon, kung ano man po yung taong yan na parang gusto mo i-convince at gusto mong maunawaan kanya sa ginagawa mo ngayon o sa balak mo ngayon, wag mo agad sukuan. Pero kung naghihingi siya sa'yo ng ayoko mo nang pag-usapan, mamaya na, nung kaya naramdaman mo na parang hindi nila gets o parang hindi kayo magkaunawaan, hindi kayo magkatugma, learn to pause muna and take a step back and think, teka, bakit ba niya ako hindi maintindihan? Bakit hindi kami magkaunawaan? Bakit parang hindi kami kumukonekta? So, ngayon, pag nag-pause ka at nag-relax ka at hindi ka parang frustrated o yung parang masyado kang desperate to get that sweet yes from this person, kailangan mo munang parang dali ang huminto at i-enjoy mo na yung buhay mo. Kasi pag nag-enjoy ka, hindi ka frustrated, hindi ka desperate, gumagaan ang pakiramdam, gumagaan ang isip, at doon papasok sa'yo yung tamang-tamang aksyon para mapa-oo mo na to at makuha mo na yung mga bagay na gusto mo. Okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa'yo? Ano daw yung humaharang kung bakit hindi mo matumbok-tumbok ng problema nga to at hindi mo masolusyonan tong bagay na to? Alam mo kung ano? Either family members, clan, kapatid, kamag-anak, or yung long-term mong hinahabol. Nakita ko rito na either, some of you, hindi para sa lahat to ha, for other Libras dyan, parang hindi daw long-term tong iniisip mo na solusyon o iniisip mo na career path, parang nabubulagan ka lang sa ganda o sa pangako o sa sinasabi sa'yo. Kaya parang sabi rito, kailangan mo daw tanongin mabuti, kausapin, especially here with the Two of Cups and the Hanged Man, kailangan malinawan ka na, huy, long-term ba talaga yung inaasikaso mo o akala mo lang yan? So, you have to figure out if this is valuable of my time. Kasi baka magstay sa buhay mo to ng 10 years. Gusto mo ba talaga sa buhay mo yan? Yan ba talaga ang nais mo for 10 years, for 20 years? Nakasama yung trabaho na yan, kasama yung tao na yan. So, you have to really tell yourself and ask yourself, is this what I want long term? Meron din sa inyo, ang blockages sa inyo ay problemang pampamilya. Nakita ko na may agawan of something, o merong hindi pagkakaunawaan about something. Whether tungkol sa magulang, tungkol sa sinabi ng kapatid, tungkol sa pinakasalan ni kapatid, tungkol sa mana ninyo o sa perang pinaghati-hatian na iniwan ni lolo o ni tatay, na parang hanggang ngayon hindi pa nasa-solve. Kaya yung mga pinapondahan mo sana na bagong negosyo, sideline, hindi mo mapondo-pondohan kasi inihintay mo itong perang ito galing doon sa iyong kamag-anak o dahil sa family heirloom or family issue na ito. Nakita ko rito na sabi ng spirits mo, once ma-resolve ito, tong family issue na to, doon aandar yung mga bagay na long term mo. Okay? So, nasa iyo yung power to talk to them or find solutions kung paano matutuldukan yung problema. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, ang payo ko, kung kailangan mo umalis parandalian at bigyan ng gap, magkaroon ng spasyo para lahat kayo ay makahinga, go. Hayaan mo munang mag-delay o mag-hanging fruit muna yung issue para bawat isa na involve ay magkaroon ng panahon para makapag-isip at magkaroon ng magandang estratehiya kung paano aatakihin yung pag-uusap o yung conversation sa pagitan ninyong lahat. But nevertheless, this is something na long term. So, kailangan nyo na pag-usapan now, next week, next month, pero hindi siya pwedeng habang buhay na kabinbin. No? You need to talk about it. But for others, sabi ko sa inyo kanina, pumapasok talaga yung energy ng taong ito na huy, sigurado ka pa talaga dyan sa pinapasok mo? Kasi pag matagalan ang responsibilidad niyan, pwedeng pamilya, proposal, or negosyo na hindi ka ganun ka-sure pero bahala na. So, dapat dito buo ang loob mo kasi pag matagalan mo itong hahawakan. Okay? Ten of Pentacles rather, is being clarified by you have the Nine of Wands. Dalawang
lumabas yung Nine of Wands, pero tatlong nine ka na dito, Nine of Wands, Nine of Wands, and Nine of Pentacles, telling you talaga release. Release what is burdening you. Ano yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo na marirealize mo this time na hindi na siya makakatulong para sa long term mo. No? Yun yung 999. Releasing of something that is not valuable anymore. Dito naman, sa yung clarifying card na Nine of Wands kay Ten of Pentacles, sinasabi ng spirits mo, Libra, na para bagang ikaw, huwag mo daw sukuan yung isang bagay na alam mong pangmatagalan. Alam ko pagod ka na, sugatan ka na, natoxican ka na, at parang feeling mo, paulit-ulit ko na po ito pinag-usapan, Kuya James, pag-ulit-ulit ko na po itong inasikaso, pero ganito pa din. Pero kung alam mo sa puso mo, na this is something na hindi basta-basta dapat nile-let go, hindi basta-basta dapat binibitawan o iniiwanan, dapat kumakapit ka pa din. Alam ko, very paradoxic, parang napaka ironic nung sinabi ko kanina na you have to release, no? Release something na hindi gumagana, na hindi na valuable. Yun na kailangan mo i-release. Pero yung mga bagay na alam mong pangmatagalan, na meron kang kahit 50-50 chance, alam mo tatagal to, alam mo mapapakinabangan mo to, yun ang kapitan mo at wag mo susukuan. Especially here, pinapaalalahanan ka na if you could just enjoy something that you're working hard for, long-lasting gain will be yours. Okay? Enjoy what you're doing. At kapag unti-unting na-enjoy mo yan at gumagaan sa pakiramdam mo, bibilis ang trabaho, bibilis ang paggawa, at makikita mo kung gaano siya kahalaga sa buhay mo at madadala mo siya for a very long time. Okay? Napakahalaga niyan for you. Kaya huwag susuko kung gaano kahalaga yan, relasyon man yan, pag-ibig man yan, pangarap man yan, o trabaho, o negosyo, o career path. Kailangan talaga alam mo sa puso mo na, ay mahalaga to, ay ito talaga yung balak ko hanggang sa mag-retire ako, ay hanggang magkaanak ako, ito dapat gagawin ko. Ay, pangarap ko to para makatapos yung mga anak ko. So alam mo yung halaga niya long term. Kaya huwag mo sukuan yan, okay? You have relentless craving. Addiction is a prison disguised as freedom. Consumed, eroding habits. So may mga bahay ka daw na pilit hinahawakan mo. Tingnan mo siya. Yung image ng lalaki, nakahawak siya sa gate. Kahit na nakikita naman niya yung araw sa harapan niya, yung butterfly sa harapan niya, signaling transformation and good life. Pero nakahawak pa rin siya sa mga bagay na pumipigil sa kanya. Ibig sabihin, meron mga bagay na pumipigil sa'yo na nakontento ka lang na nandyan ka. Kahit na alam mo na meron ka pang iaabante o meron ka pang isusulong, pero parang kontento ka na dyan sa ginagalawan mong mundo. Ayaw mo na siyang mag-shake, ayaw mo na siyang magbago, kasi takot ka. Kahit na nakikita mo, uy, ang ganda dun, parang pwede ako dyan, parang kaya ko mag-level up. Pero natatakot ka humakbang. So yan yung mga bagay na dapat mong isipin this time. Now, the message of hidden desires. Your deepest desires hold the seed of your potential, longing, passion, fulfilled. Yes, kung ano yung desires mo, kung ano yung matagal mo nang gustong makamit sa buhay mo, your passion, your love, bakit mo siya susukuan? No? Ngayon ang sukuan mo ay yung mga bagay na humaharang do sa passion mo. Halimbawa, meron kang trabahong ito, tapos meron kang negosyo, tapos meron kang pamilya, binubuhay mo sila, tapos meron kang pang gimmick with friends out there, no? Hindi masama na gumimik. Hindi masama na mag-enjoy kasi karapatan mo yan para makahinga ka. Pero kung gimmick ka ng gimmick every night, tapos yung pera mo na pang-budget mo sa pamilya ay naaagaw pa ng gimmick, saka ka na mag-isip, doon ka na magtanong. So, teka, para muna, Mamang G, para muna kasi yung pera ko para nagagalaw ko na dahil sa sobrang gimmick eh. So parang ganun, kailangan do things in moderation. At huwag mo sasukuan yung mga halaga na alam mong pangmatagalan. Yung gimmick, pangmatagalan ba yan? Hindi. Temporary lang yan para makahinga ka. Pero kung yan ipaprioritize mo more than your job, more than your work, more than your family, naku, maling balance yan. So ngayon, figure that out, okay? In the area of what you need to do, you have the Nine of Pentacles. Nine of Pentacles is telling you it's all about you. Sarili mong kaligayahan, sarili mong kinabukasan, sarili mong pera. Okay? Because this is all about financial independence, financial freedom, and financial stability. Si Nine of Pentacles, nagpagod siya, naghirap siya sa mga bagay na tinatamasa niya ngayon. Hindi to nanggaling sa ibang tao, nanggaling to sa hard work mo. Nanggaling to sa mga bagay na pinili mo, pinanindigan mo, inaksyonan mo. Nakita ko parang single parent, single mother, or main sole provider, para kang hindi ka man panganay, pero para kang ikaw yung nagbibigay para sa pamilya kasi ikaw yung may kaya, parang ganyan. Parang ikaw yung able, ikaw yung capable kasi maayos yung trabaho mo, ikaw pwede mag-provide, parang ganyan. So, nakita ko rito, what you need to do is to think naman of yourself.
You long term for yourself. Some of you parang 20 years na o 10 years nang nagtatrabaho abroad. Pero ngayon na-realize mo, teka, 10 years na akong walang love life. Paano naman yung pangarap ko? Paano naman yung para sa akin? Yung mga kapatid ko, lahat sila napagtapos ko na o pinapag-aral ko, pero may mga love lives na sila. Parang pwede na sila magpakasal. Yung magulang ko, nabigyan ko na ng negosyo. Okay naman sila. Pero kayod pa rin ako ng kayod para sa kanila. Paano naman yung para sa akin? So parang nakita ko dito, work for yourself too. Isama mo sa equation yung sarili mo na meron ka, matatabi ka, meron kang panggastos na iyo para hindi ka umasa sa kanila pagdating ng araw. Para makita mo, ay, yung pinaghirapan ko, may pinatunguhan pala. Ine-enjoy ko ngayon. Nakita ko rito pagpundar sa mga bagay na para sa'yo, bahay mo, gamit mo, ipon mo, no? Importante meron kang para sa'yo para pagdating ng araw, kung tapos na yung obligasyon mo sa kanila, meron kang madudukot para sa sarili mo, okay? Nakita ko rin dito, self-love, self-care. Kailangan sarili mo naman aasikasuhin mo. Okay? Nine of Pentacles being clarified by the Page of Cups. Page of Cups, nakita ko rito na learn to enjoy life again, have fun, be kid again, maging bata ka ulit. Kung ano yung hilig mo daw, yun ang gawin mo. Yung nakita ko dito ha, kung saan ka passionate, halimbawa magaling ka mag-makeup, then buy your own makeup and enjoy your life. Hindi naman masama yung bibili ka eh. Kasi para sa sarili mo naman eh. Pinaghirapan mo naman yan. Binili mo yan sa kayod at sa pawis at kayod mo. Hindi mo naman ninakaw yan. Hindi ka naman siguro nepo babies, di ba? So parang sabi dito, kung ano man ang pinaghihirapan mo, dapat nakikita mo yan. Dapat na ipupundar mo. Dapat tinatamasa mo, naramdaman mo, nahahawakan mo, nabibili mo. Kung mahabang panahon ka nasanay to give everything sa family, sa mga pinapakain mo, sa mga obligasyon mo, panahon naman na isama mo yung sarili mo. And think of your future ha, para sa iyong magandang kinabukasan, okay? In the air, I bigyan pa kita ng cards in what you need to do. Crossing bridges, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Yes, kapakawalan na yung mga dapat pakawalan. Panahon na para maghilom ang puso mo. Tignan mo naman yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. And cross na the bridge kung saan doon ka na magsisimula. Halimbawa, panahon na pala para magtabi naman ako ng 10% sa bawat sweldo ko, para meron ako sariling ipon. Kung hindi bet yan ng parents mo, ng mga anak mo, ipaliwanag mo sa kanila na para mga anak, balang araw kayo, magkasarili na kayo, magkakaroon kayo ng sarili nyong pera. Ako dito, wala pa akong ipon. So, panahon na para unti-unti mag-ipon ako. Kung ito man po ay breadwinner ka at yung mga magulang mo napaisip, oh, bakit ito lang padala mo? Sabi mo, Nay, binabago ko na po yung aking financial status, gusto ko na po mag-ipon para makabili ako ng ganito. Hadaan naman yan sa matinong pag-uusap. Kaya kailangan mo talaga makipag-connect, no? Makipag-usap ka para yung mga ideas mo, yung mga plano mo sa yung pera ay maunawaan nila. Nadadaan naman yan sa maayos sa pag-uusap. Another message you have, a breakthrough is at hand, breaking trail. Yes, meron ka lang katuparan ng pangarap mo. Meron ka daw problema na matatapos mo this time. So congratulations, okay? In the area of what you need to focus on, you have the Empress card. Empress card, focus on yourself. Parang sabi ito, huwag ka na masyadong mag-alala. Kasi ganoon si Empress isang kumpas lang niya ng kanyang wand, tutubo ang mga halaman. Ibig sabihin, merong mga magagaan na paraan para asikasuhin ang isang bagay na hindi mo kailangan maghirap o kumayod masyado. No? Nakita mo yan? Nakita ko rito na meron kang gagawin this time at may realize mo, ay, hindi pala ganun kahirap. Ay, madali lang pala. Kaya ko pala to. Bakit ko pinapahirapan ang sarili ko? Ganyan. So, nakita ko rito kung ano man ang kinecreate mo, ituloy-tuloy mo lang yan. May binubuo ka sigurong bahay, may binabayaran ka na hulugan, may binubuo ka ng pangarap para sa mga anak mo. Ituloy mo lang yan. Pero in the process, enjoy your life. Huwag masyadong bugbugin ang sarili mo at huwag na huwag kang papasoklob sa stress. Okay? Kasi pag na-stress ka, paano ang katawan mo? Paano ang katawang lupa mo? Baka mamaya manghina ang resistensya mo. Kaya mas maganda may self-love, self-care, matulog ng mahaba at bigyan ng time ang sarili para makalaban ka everyday, ma-provide pa sa family mo yung kailangan nila. Empress card, the Three of Cups. Dalawang beses tumabas ang Three of Cups here, telling you, you are loved, you are supported, there are people around you na susuporta sa'yo ano man mangyari. Whether kaibigan mo yan, kamag-anak, nanay mo, or mga anak mo, no? Parang, wag mo daw laging isipin na mag-isa ka. May mga taong tutulong sa'yo and enjoy your life even more with the Three of Cups. Just enjoy. And nakita ko rito with the creation card, parang harvest time, parang aanihin mo na yung pinagtrabahuhan mo o yung pinagsumikapan mo nitong nakaraan na parang nabinbin. Ngayon parang darating na and you will celebrate with the family. So congrats po ha sa mga may hinihintay dyan na papeles, dokumento, pera na nabinbin o loan o talagang mga
mga bagay na matagal mo nang minimithi pero ang tagal dumating. Ngayon darating na yan at aani ka na ng magandang bagay. So congrats po. In the area of what's coming in, you have the King of Swords. Kalinawan ng papasok sa'yo. Kalinawan ng isip, right strategy, right moment, right way of living. Nakita ko rito na parang this time, parang palaban ka na. Wala ka ng time for mga dishonest, sa mga taong hindi mo pagkakatiwalaan, sa mga taong ginagaslight ka. Parang gusto mo agad malaman yung truth at para makaabante ka na. Kasi parang dati laro-laro, no? Parang hinahayaan mo lang na kung ano sabihin, pero parang yun, sawang-sawa ka na. Parang nawawalan ka na ng pasensya sa mga taong sinasayang ang oras mo. At ngayon, ready ka na to take action on something, which is good. Kasi kahit pag kumakayod ka, alam mo, kailangan paglaanan nito ng oras, kaya mo magagawa mo Kasi para lumilinaw na sa isip mo yung ayaw at gusto mo. At maganda yan. Nakita ko rin dito, paparindigan mo ng isang bagay. No? Meron ka pong ginawa ngayon o meron kang gagawin. Sabi mo, the time is now. A-actionan ko na, gagawin ko na, wala na makakapigil sa akin. Which is good. Napakaganda for you. The King of Swords, you have the Five of Swords. Yes. Nakita ko talaga dito na, yes, sawang-sawa ka na sa gulo o away o drama ng ibang tao. Sabi mo, tama na, putulin na natin to, tigilan na natin to, pagod na ako sa'yo, mag-move on na ako sa something na mas better para sa akin. So, kung ito man ay relasyon, trabaho, pangarap, or career path, sabi mo, parang wala na akong growth dito, bitawan ko na to, punta na ako sa mga bagay na gusto ko. Pero ngayon sabi ng spirit guides mo, maging strategic ka daw, maging mataktika ka. Huwag ka basta-basta gagalaw na hindi pinag-isipan ha. Hold your tongue, yung dila mo, bantayan mo Libra. Hindi pwedeng dada ka ng dada. Kailangan pinag-iisipan muna bago magsalita, bago kumilos, bago umaksyon, para hindi ka makadagdag do sa komplikasyon ng mga tao sa paligid mo. Okay? The right action will pull you away from the drama at magiging ayos na ang lahat. In the area for divine messages, celebrate your life. Kakasabi ko lang kanina, have fun, have fun, have fun. Enjoy the bonding time with your friends, with your family. Paraan mo yan para makahinga. Pero sabi ko nga sa inyo, do this in moderation. Baka naman yung pera mong ipon, magastos mo dito. O yung pang-araw-araw mo, magastos mo dito. Kailangan tamang moment of happiness lamang. Para yung mga bagay na gusto mo, nakatarget ka pa rin doon at yung mata mo hindi nawawaglit doon. Okay? The Three of Cups, clarify natin. You have the Emperor card. Yes, ngayon nakita ko talaga dito na your power is your armas sa mga bagay na ine-enjoy mo. Hindi pwedeng araw-araw nag-e-enjoy ha. Baka mamaya araw-araw kayo lumalabas na kung sayang yung pera mo. Kaya araw-araw kayong gumigimik. Make sure na meron ka pa ring discipline when it comes to the things na gusto mong mag-relax o gusto mong humayahay. Baka kasi masyado ka na makontento sa pagre-relax, makalimutan mo na yung mga dapat mong obligasyon. Kaya in moderation is your key. Okay? Your divine messages, unang-una, you have lost but never alone. Yes, yes. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Akala mo lang solo ka, akala mo lang wala ka na mahihingahan ng tulong, pero meron pala. May makakatulong sa iyo kaya hindi mo na ma-feel na mag-isa ka at merong gagabay sa iyo moving forward. Another message you have, it isn't about being right, it's about doing the right thing. Yes. Napakagandang payo. Hindi naman kailangan lagi kang tama. Pero kung alam mo na ito yung tamang paraan, tamang diskarte, tamang gawin, okay lang yun. You don't need other people's approval. Okay? In the area of your fortune, you have the 10 of Wands. Patapos na po ang problema mo. Wow. Patapos na yung kinakayod mo ngayon sa view, parang sukong-suko na, hirap na. Pero sabi mo, one final push, hindi ko to iiwanan. Then boom, biglang nagkaroon ng magandang resulta yung pinaghihirapan mo. Kaya palakpakan po, nasa area siya ng fortune. Good luck, good luck. Everything na talagang hindi mo sinukuan, talagang kumayod ka, umiyak ka pa, pero sabi mo, kaya ko to, para sa pamilya, para sa anak. And then go, ayan, nandiyan na sa kamay mo. Okay? Kasi long lasting to Kaya sukuan mo na yung ibang bagay na hindi importante, pero itong kayod mo, huwag mo sukuan. Kasi talaga nakita ko rito, magubunga na siya. Okay? 10 of Wands, the 8 of Swords. Yes. Ngayon nakita ko talaga, self-limiting thoughts ka na naman. Mawawala na daw yung mga duda mo sa sarili mo, takot mo sa sarili mo na hindi ko kaya, nakakatakot, baka hindi ako makapasa. Kaya mo. So ngayon, kakawala ka na sa prison o sa selda mo at lalakas na yung loob mo. Tatapusin mo ng isang mahirap na bagay, pag-uusapan nyo na at tutuloy ka na sa ending ng hardship na ito. So congrats po sa inyo. Bigyan kita ng fortune cards. Unang-una, you have 3 affairs with your family. So ito talagang time for bonding time with pamilya. So congrats po. Another message, you have coins. Money will be coming to you. Yes, yes, yes. May perang paparating. Wow, congrats po. And then dark woman, babae daw na morena or itim ang buhok, kailangan mo daw kausapin. May concern daw sa kanya.
Another message, you have feather. Someone you know is undependable and insincere. Yes, meron daw tao sa paligid mo hindi mapagkakatiwalaan, hindi seryoso, hindi tapat. Kailangan mo silang iwasan. Okay? Another message, you have chair-filled. Someone new is entering your life. Ooh, pwedeng bagong trabaho to, bagong boss, bagong co-worker, o bagong pag-ibig. Why not? Why not? May papasok daw sa yung bagong tao sa buhay mo na makakatulong sa iyo moving forward. Another message, you have fire. Strong emotion, passionate love, or hate. Wow! Talagang merong parang love na kita ko dito. O bagong passion project or bagong bagay na papasok sa buhay mo, nagbibigay sigla sa buhay mo ulit. Especially here, in the near future, you have the Four of Cups. Four of Cups is you. Na malungkot ka na sa mga bagay na sabi mo, bakit yan na binibigay sa akin? Bakit pa ulit-ulit naman akong kumikilos? Bakit hindi ko pa rin makuha? Bakit hindi ko makamit yung mga bagay na gusto ko? And here, sabi ng spirits mo, i-appreciate mo muna yung mga bagay na meron ka ngayon kasi hinahanda na ni God yung mga bagay na para sa'yo. Kaya kung meron ka mga bagay na hinahangad ngayon, na parang hindi mo makuha, huwag kang mag-alala, paparating na yan. Hinahanda lang ni God. Kaya ngayon, sit back, relax, enjoy what you have para kapag dumating, alam ni God na, huy, si Libra, inaalagaan niyo binibigay ko, ibigay ko na nga. Parang ganyan. So, your appreciation, your gratitude is a magnet for something new. Kaya congrats po sa bagong papasok na ito. It will be yours sooner than later. Okay? Napakaganda. The Four of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Wow, wow. Money, money, money. Always funny. Sabi dito, you have money coming in. Dalawang beses lumabas si Nine of Pentacles. Talaga namang pera para sa'yo. Pera para hindi ka na umasa. Pera pang sarili for your independence, for your stability, and for your financial security. Napakaganda nito. Kaya kung ano man yung papasok sa yung opportunity, baka may mag-alok sa ng trabaho or sideline, kung ano po yung iniisip mo na pangkaching-kaching mo, yan ang magbibigay sa iyo ng independence mo at perang pangmatagalan. So congrats po. In the area of what's missing, ano yung kulang? Ano yung kulang this time para totally masolve ko na yung problema? Para totally dumating na yung minamanifest ko? You have, wow, the Five of Pentacles. Sabi dito, ikaw kasi minsan iniisip mo mahina ka eh. Iniisip mo hindi mo kaya, iniisip mo walang tutulong sa akin, iniisip mo lagi patalo. Puro ka nega kumbaga. So, ganoon si Five of Pentacles. Lagi niyang dinadamdam yung mga bagay na wala siya at yung mga bagay na kinakayod niya o masakit sa kanya. To the point na yung mga positive things outside sa buhay niya, hindi niya napapahalagahan. So sabi ng spirits mo, palakasin mo kasi yung mga positive attributes mo. Kung saan ka magaling, saan ka marunong, ano yung mga bagay na dapat mong i-appreciate sa life mo para hindi mo mabibigyan ng space yung mga bagay na nega. So, you need to rewire yourself para ma-attract mo yung mga magandang bagay. Kasi kung lagi mo iniisip na, wala ko ito, wala ko niyan, wala ko niyan, wala ko niyan, edi papasok sa'yo puro kanegahan din. Pero kung isipin mo na, ay buti meron ako nito, ay salamat Lord meron ako nito kahit papaano, ay salamat Lord buti ngayong araw na to nalagpasan ko yung problema ko. If you're really appreciative, magnet mo yung mga gandang bagay. Kaya practicein mo today, ito ang kulang sa'yo eh. Ito ang missing sa'yo eh. Practice positivity and not negativity. And everything will change in your life. Promise ko sa'yo yan. Pag iniisip mo na glass half full kesa glass half empty, nako, malaki ang difference. Okay? Five of Cups, the Seven of Cups, yes. Kalituhan sa mga bagay sa paligid mo. Sabi mo, hindi ko alam gagawin ko, nalilito na ako, hindi ko alam ang pupuntahan ko, hindi ko alam kung ano yung best thing kong pupuntahan, hindi ko alam kung ano yung pintuang yan na pwede kong katukin. Nagiging choosy ka, kumbaga. At doon nanggagaling yung kalituhan. Kaya sabi ng spirits mo, you need to cultivate the time to think things through. Kailangan malinaw sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mo mong pasukin at kung ano yung mga bagay na ayaw mo. Narinig ko dito na meron daw mga pinto ang nagbubukas para sa'yo pero parang ayaw mong puntahan kasi sinasabi mo, ay ayaw ko dyan, hindi ako pwede dyan, ay hindi ako magaling dyan, wag na lang, ay hindi ako marunong yan, wag na lang yan. So parang meron daw binibigay sa'yo pero parang choosy ka pa with the Four of Cups din dito na parang, ayan, binibigay pero parang yung kamay mo nakahalokip-kip parang ayaw mo tanggapin. So parang, ito na yung pagkakataon sa'yo Libra to make up your mind at harapin mo yung mga bagay na sa harapan mo, i-accept mo yung blessing, and gamitin mo siya in your advantage para moving forward, maging okay ang lahat. So ngayon, huwag bigyang buhay ang nega. Always think positive that it will turn out in your favor. Okay? So Libra, ito po inyong problem solving manifestations confirm. Palakpakan. Solve na po ang problema ninyo at andyan ang confirmation ng manifestation nyo today. Manifestation dust po para sa inyong lahat. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.